Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagduwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Good morning mga kaagri. Welcome sa atong lain sa mga edisyon sa atong tulumanon karong adlawng Sabado na usab di September 13. Good morning, Che. Good morning ni mo, Sir Ken. Of course, sa ato ang mga followers, sa ato ang programang Ani og Kita, no? Murag na anata sa tunga-tunga sa bulan sa September. Unya mga kaagri, no, kumingon kag tunga-tunga na, medyo hapit na matapos ang bulan sa September, then October, 3 more months to go. Pasko na jud, Sir Yes, Kian. Pasko na, tingtugnaw na, Che, no? Tingsipon na. Yes, mo na siya to ang kwan. Tingtugnaw na yun, tanaw na kung tingog rin mo nagpadungkog isipon. Change of weather siguro. Yes, kay September, October, di Pasko na sad. Shout out sa ato mga televiewers, sa ato mga followers, o shout out ni Asley Baluna na diha sa Punta Inganyo sa Lapu-Lapu City. Og shout out sa tanan ni mo masilingan diha. Og shout out po di ay ni Ma'am Rose Lasia sa Katigbian, Bohol, tanang mga bulanon. Good morning, mayong buntag niyo tanan diha. Mayong pagpangapi. Okay, and of course, shout out sa ato ang mga unsung heroes, ang ato ang mga farmers and the fisher folk, nato din ha sa nagkaladlain nga lang mga lugar, particularly sa Bohol and sa Cebu, for the Central Visayas, and of course for the NIR, ang ato ang Siquijor and Negros Oriental. Yes, NIR naman dahil, no, bago naman dahil. Ya karon muntaga mga kaagri nyo hagining atangan, no, Che, kay Yes. ang ato ang ihaon karong buntaga, karong Sabaduha, usa ni siya ka special project, no, special area for development, no, sa ari na punta sa fisheries pangisda, no, at least kay boss sila nga sige tag hisgot og lagutmon batay sudan. So karon natay sudan. Yes. Okay. So inyo nang atangan karong mutaga mga kaagri dinhi lamang kana sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo sa inspirasyon ug impormasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Sa atong papakinabuhi dinis kalibutan na kinahanglan gyud tag sudan, no? Naghisigitag hisgot sa itong mga lagutmon nga pagkaon, kinahanglan sa kitag partner nga isda. So karong buntaga mga kaigsunan aron aduna kitay dugang development sa atong area of fisheries. Ang atong paghisgutan karon kining gitawag natong Special Agricultural Area for Development dirita sa fisheries sector. Karong buntaga nga atong guest, walain ang focal person nila sa SAAD program sa Bureau of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mao si Vincent Escobedo. Good morning, Vince. Sa mo pay pagmata nako. Good morning, welcome sa atong show. Good morning, sir. Yes. Kumusta imong pagmata karong buntaga? Sayo kayo? Sir. Wa ka naglisod ra gari sa atong studio. Murag medyo traffic gamay. Traffic gamay. So, at least live kita karong mga buntaga. So, karon Sir Vince, no, ato ning pagahisgutan kining inyong programa, no, nga gitawag og SAAD, no? Yes, sir. Special Area for Agricultural Development in the Fisheries, no? Yes, sir. Sa dinhi sa Cebu. Yes, sir. Okay, so Sir Vince, asa man dapita ang ato ang SAAD? By the way, unsa din ning SAAD program ninyo sa fisheries? So, una siguro ko mo answer, sir, no? Una, akong pagyukbo Yes. sa among halangdon nga Regional Director sa Bureau of Fisheries okay. and Aquatic Resources, si Director Mario Enruinata.
Yes, Director Mario, good morning. So nagtanaw dahil si Director Mario na to ron. Siya po Yes. mo ang regional focal sa Saad Phase 2 nga program. O usab sa among alternate regional focal si Ma'am Elina Ilanan. May Yes, buntag Ma'am yaman. Ellen Ilanan, good morning. O Yes. usab sa akong boss sir sa Cebu Provincial Fishery Office. Walain kundi si Sir Joel B. Clabano. Sir, may buntag sad. Yeah, Sir Joel Clapano, no? Yes, sir. Okay. O karon sir, bahin sa imong pangutanag unsa dining Saad. Yes, atong tagag overview atong mga ka-agri televiewers. Unsa dining saad sa fisheries? Okay. Yes. So SAAD or Special Area for Agricultural Development, which is phase 2 na rin siya sir, program. Actually, it is a Philippine government initiative which complement the Department of Agriculture banner program, which aim to reduce poverty incidence. Labi na dili sa katibok, dili lang sa ingon sa Region 7, all throughout sa Philippines. Unya, usa sir, ang SAAD phase 2 nga program is very kuan siya developmental and transformative in the sense nga it aims nga ang atong mga mananagat o particularly atong mga mangingisda i-transform ni sila gikan sa ilahang produkto hantod nga mahimo silang businessman or entrepreneurs. Yeah, so nindot kayo Sir Vince, no, kay abi nimo murabag nindot kayo ang acronym nga SAAD, no. Yes. Murabag na promise, so in English mga ka-agri mag in English tagamay kay basig na no. So SAAD promise gini siya. So dunagay SAAD or dunagay good promise, dunagay promise para sa mga ato ang mga kauban nga mangingisda, no, Yes, nga sir. munindot gid ilang life. So imo pa sa imo pang pung ganiha nga ang tumong ani para ma-develop ni sila unya transform, no, mao to imong giingon. So Yes, sir. nindot kay mga ka-agri kay nagi transform, meaning to say dunay kausaban gikan sa ilang pagkasimple nga mga mangingisda towards unsa to kanang marketing, entrepreneur or business, Yes, no, sir. mao ba na siya, sige. Yes, sir. So asa man dapita ang sa imo man ang giingon nga mao na, no, transformative aspect sa kinabuhi sa mga mananagat. So sa una dahil sa ingon maka nga phase 2 na ni siya karon imong Yes, gisulti, di ba? Sa una dahil unsa may gi-focus aning saad ninyo sa fisheries? So sa phase 1 sa una sir, actually nakafocus ra sa 30 provinces by which mga 417 municipalities ang covered niya. Unya nakafocus ra ni siya within kuan kitong gibasihan ani is kitong data sa Philippine Statistics Authority from year 2012 up to 2015. Din ang SAAD phase 2 is karon gimodify na nila. Ang covered provinces ani is naana sa almost 66 provinces Sa Cebu or sa all around Philippines. 66 provinces. Oo, Now, all around. let's talk about Cebu. So katong phase 1 okay. nimo Vince Panalitan, no? Sa phase 1 nimo ang focus pila naman ka lungsod diri sa Cebu. Actually sir, kuan sa phase 1 is ang gipokusan na una is ang Negros Oriental at Wala pa Cebu. Wala yeah. pa Cebu. Oo. So ang phase 2 na karon is apil na ang Tibok Cebu. probinsya sa Region 7, apil na ang Bohol, apil na sa ang Siquijor, Negros Oriental, ug ang Cebu province. Then actually sa karon nga tuig year 2025 aduna tay katibok ang budget nga 56 million. Wow. Sa tibuok yes, sir. Pilipinas. Sa tibuok Region Cebu, 7 lang. Region 7, 56 So, million. Yes sir. Ang breakdown ana, isang Bohol province aduna tay 16,938,000 Wow. which covers 23 municipalities ug ang katibukan nga association nga gitaganan nato is around 27 fisher folk associations. Then ang sa Cebu province is aduna tay budget nga 11,602,000 or 11,602,000 pesos which covered 11 municipalities with a total of 18 fisher folk associations. Next ana is ang Negros Oriental province which na sila total nga budget nga 7,743,000 which covers 11 municipalities gihapon. Then total fisher folk associations nga giserve is 13 fisher folk associations. Ang ikatibuk-an sir kaupat is ang Siquijor province nga aduna sila total budget nga 3,697,000 which covers 4 municipalities ug nagatotal og giserve nilang association is 6 fisher folk associations. Then apil na partly na ana sir, apil na ana is ang project program management office Okay. na siya budget nga around 16,020,000. O gato nang itotal tanan na siya sa 56 million.
Central Visayas. Central Visayas, yes, sir. So dako kay mga ka-agree no. So milyon-milyon man ang gisgutan ni Sir Wala Vince na, sir. karong buntaga tiaw mo na pila 56 million in Central Visayas. Now let's talk first kay milyon-milyon man. Let's talk first about the phase 1 ninyo sa una no sa saad nga phase 1 kay imong karon giingon phase 2 murag ko ana sa unsay kanang project focus sa phase 1 ninyo sa inyong fisheries program kanang in terms of production ra ni siya or unsa may mga project sa phase 1 lang. So in terms of sa phase 1 gihapon, so actually marag same ra gihapon sa phase 2 ni increase lang iyang covered nga provinces all throughout sa Pilipinas. Then ang hitabo ani is ano na siya kanang 4 core components sa iyang operation. So Okay. first ana is ang social preparation. Yes. Yes. Oo. So before nato identification sa pag-identify nato sa recipients mo undergo una ta og social preparation sa certain municipality by which ang guidelines jud nato ani sir is katong top of the 1/3 poorest municipalities may atong ikuha og base. Oo. So ginanan niyo pag-identify sa Yes, sir. poorest of the poor. Yes, sir. Okay. Then ikaduha is ang income classification sa usa ka munisipyo nga nabilong sa 5 to 6 class municipalities. So mao nay ang mga recipients ato ana atong gikandakan og nagkandak taon na og part sa katong core functions niya or katong sa operation na niya is katong social preparation. So diin ana diha ang katong community needs assessment. So under sa community needs assessment aduna tay tawag katong beneficiary needs assessment, meaning to say ato jung gikuha og base or Unsay ato panginahanglan sa nila. panginahanglan sa atong mahimong beneficiaryo. Then So mao ni naka-special ani nga project nga program Yes, sir. no Yes, sir. kay katog itong poorest of the poor nga gi-identify gud ninyo kay dili man tanan mo maka-avail ani no. Yes, sir. Kung dili ka mabilong sa poorest of the poor. So continue kay imong tong giingon nga after adto naagid sila'y beneficiary needs assessment. So Yes, sir. sila gid mismo ang mga target beneficiaries ninyo mao gid sila nag-identify unsay ilang panginahanglan, tama ba? yes sir. So bali ang mga beneficiary nato sir Mm. nga kuan sila joy nag-identify sa mga project nga gusto nila. Mm. Then Okay. partly pod ana naputay after sa community needs assessment gihapon is katong PRA or participatory rural appraisal Oo. nga ato gihapon kuan gi-determine ang needs sa beneficiary ug appeal na ug atong sa komunidad. So mao to inyong paagi sa pag-identify no daghan gid mga criteria mga ka-agree no so di gid basta-basta Yes, sir. ang pagkuha ni nga proyekto so mao ning special gid ni siya. Yes, sir. Now ang kani dinhi sa Cebu no maghiskot ta dinhi sa Cebu asa man nga mga area ang na-appeal ani asa mga munisipyo ha Sir Vince dapit. So diri sa Cebu sir particularly sa south na appeal nato ang Alcoy, Alcoy, Alcoy Cebu, Buluon. So diri na punta sa Picas na to ang Ronda, Alcantara, Badjan, Hinatilan, Malabuyok ug Sambuan. So mura kasagaran diri sa south Yes sir, sa south. ngano man ka nga sa south man wala dito yung mga poorest sa So kung ako subayon ang criteria, so kasagaran dito nga munisipyo ang panghisgutan is nabilong gid siya sa 5 to 6 class municipality. I see. Yes sir. Oo. So mao itong gikuha og base. Og dito pod apil sa Camotes na to sir natay tulo ka lungsod nga apil dito is ang San Francisco, Todila og Pilat. Nga So, mga munisipyo. so kani 11 tanan ni sa Cebu. Yes, sir. Vince. 11. Doon na po kay data kung pila pod ka munisipyo sa Bohol. Pila. So, ang sa Bohol sir para sa akong gingon kanina, base sa budget nila nga 16,938,000, so covered ni sa 23 municipalities. Sa Bohol 23 municipalities. Ang gi-covered ani ang Okay, dako man sa Bohol. Yes sir. Now let's go back to Cebu. Kay particularly nata dinhi unya kanang katoy imong giingon nga 11 municipalities. Unsa may mga project nga inyong gi-introduce particularly or unsa may mga common nga mga projects nga gi-identify based sa inyong beneficiary needs assessment kay sila magid ma-identify no. Yes sir. Unya unsa man ni kasagaran inland ba ni or coastal unsa man ni mga kuan ni? So dira sa Cebu in terms of under maguna siya sa kuan sir katong parang giingon nako nimo nga katong sa phase 2 operation ko niya based on core functions niya is katong social preparation, then FPL or the food production and livelihood. Ang ikatulo is ang marketing assistance and enterprise development, og
ikaupat mo to katong na program management. So under na siya sa livelihood Oh yeah, program. let's talk about Livelihood. livelihood. So kasagaran nga based sa katong beneficiary needs assessment na yung mga associations of beneficiaries nato nga gusto nila mag-fiscades. Oh, fiscades. So under sa livelihood program is gi-classify po na siya, sir. Na po gitawag nato og under sa aquaculture sub-program. Meaning to say sa under sa aquaculture nato ang mamuhig isda through fiscades, fish pen, fish pond. So kasagaran itong mga fish pond dari sa upland na ng areas mamuhig tilapia. Pero mahisgot ko na itag fish pen o fish cages, kasagaran po na sa coastal. So ang kasagaran target commodity nila is ang bangus ng culture. O dili lang ana, sir, apil pa sad ang gusto. So apil na po ng mga seaweeds ani. Yes, sir. So nindot kay mga kaagrino ang nahisgutan kay nagsugod gisa sa livelihood nila na sila mga inland fisheries, na sila mga fish pen. So tanan nga mga area dito nga kinahanglan developon based sa ilang needs, no, sa ilang community inyo yung gihatag. So mga kaagri ato nang tiwason paghisgot human lamang ning pipila ka pahinumdum. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga kaagri, good news and inspiring stories sa food ang akong gihatod kaninyo. Pinaagi sa ato ang segment na Bida Ka, Biyahing Probinsya and Kabataang Pabida. And for the Bida Ka mga kaagri, amo ang ihatod kaninyo ang ato ang National Grand Winner for High Value Commercial Crops Program sa kategoryang vegetable. And then kini nga ato ang winner mga kaagri, no other than Mr. Jomer Balag nga taga Batuan, Bohol. Sa amo ang paghinabi kaniya mga kaagri, nidaog siya tungod sa iyang abilidad no sa pagpananom og utanon nga pinahilo na jud ang iyang pagtanom sa iyang mga utanon dito, and of course sa iyang pagpahilo na kay tungod na siya usa ka dakong hagit ang pagbaha sa iyang yuta. So naghimo siya og mga teknolohiya diin ang iyang mga utanon dili mabahaan, dili siya madugta or unsa pagali, mo na siyang nagamit siya og mga dili na magigamit nga mga ligid, gikuha niya dito sa ilahang mga kaila, and then iyahan ni siyang i-pile antod sa mutaas siya 3 piles of layers nga mga ligid, and then butangan niya og yuta dito niya itanom ang iyahang mga utanon. So inyo sa ingon anang pamaagi mga kaagri, dili na mabahaan ang iyahang mga utanon. And of course, nagkuan pud siya og conservation sa iyahang palibot diin, nagbuhi siya og mga turtle. So mga kaagri ato ang tan-awon ang iyahang mga about sa iyahang pagpananom isip usa ka high value crops farmer sa kategoryang vegetable. Maayong adlaw mga kaagri, ni ata karon dinhi sa Batuan, Bohol diin ato ang gibisita si Mr. Jomer Balag, ang ato national awardee sa kategoryang gawad sa vegetable garden. Ug mga kaagri, ang iyahang farm mismo gitawag og Jolitz Eco Garden Integrated Farm, no? Kung ato makita sa iyang palibot, it's an example of a containerized garden nga gitamnan og mga nagkadaiyang mga vegetable garden. Isa sad siya nga organic vegetable garden. Mga kaagri, ato ang tan-awon ug ato ang bisitahon ang kinatibuk-an niyang farm. Ali na mga kaagri. Pagtubig at infrastruktura. Yes, ma'am. Good morning. Naata karon sir sa ato ang programang ani og kita sa
ato ang CCTN programa sa DA Agriculture. Then, amo kang gibisita karon tiin, amo ang naibawan na ikaw usa ka sa mga mananaog sa National Gawad Saka Awardees nga gihimo karon lang baguhay na tuig 2025 para sa kategoryang vegetable garden. Sir, unsa ang imuhang gibati kamo ay gideklara isip usa ka national awardee? Di kulbaan nga nalipay no tungod na sa unexpected nga kadaugan kay wa jud ko mag-expect nga moabot sa national. Unsa ka ang naani mo, sir, nga ikaw man jud ang nakita nila katong mga evaluators? Siguro regarding sa tuang farm no nga naa diri food sustainability and food security nga continue ang ato ang pagpananom para sa atong pamilya and of course para sa ato ang isig ka farmer usab mo nga ila pong nakita nga angay ditong padaugon and nakita po nila usab nga tungod sa atong passion or gugma sa farming particular sa organic sa pag-produce og mga vegetables sa mga hindaog. How important is farming natong mga katawhan labi na sa mga consumers? Without the farmer, there will be no food. Or particular sa organic, ma'am, no? Kay ug walay mag-uuma, walay mag-farm, walay mag-produce ug kaugalingong pagkaon, o mag-deficit ang ato ang food supply. O bitaw na kinahanglan ang mga farmer karon atong suportahan, tagaan og importansya kay mao nay nagpakaon nato. So mao nga i-level up ba ang imahe sa farmer bitaw? Kay mo yung farmer man na siya. So, di nato i-underestimate ang isa ka farmer. Standing nato dinhi naay imuhang mga tanom sama aning petchay. Though naa na siya luna, pero ang imuhang usa ka innovative nga gihimo kay ang paggamit og kaning tires. Why man wala naman lang nimo gi-direct diri sa imuhang yuta? Ug muuwan, magpundo ang tubig. So maglunok. Maglunok. Muna atong gi-elevate. Okay. And then naa may daghang mga tiles nga gipanglabay sa ato ang palibot. So ato na siyang gikolekta, then ato ang gitamnan. Gi-landscape na ato og kuan tarong, ato siyang gi-recycle, ato gitamnan. Masolve ang problema nato sa baha. Okay, there is a farm tuod no, integrated. If you will go into organic farming, dapat na kay bees. Okay. Dapat ang imong gigamit nga own concoctions nimo, mga liquid fertilizers imo rang gi-produce. Dapat you will undergo into vermicomposting and dapat ang imong gigamit tanan is free of chemicals and of course integrated. Multiple cropping, intercropping, companion planting, so tanan-tanang mga management practices imo jud nang i-apply sa imong farm. Asa ka nakakuha aning mga innovation? Because a college graduate ko sa Bohol Island State University, based agriculture, major in integrated pest management. So ato nakatunan sa eskwelahan, ato pa siyang gipa-enhance. So waya nato nang maong pamaagi ug mo click ba og dili another nga pamaagi hangtod nga nakuha nato ang mga good management practices or GAP. Nadugang atong kahibalo tungod sa trainings and seminar nga gi-conduct sa Department of Agriculture and sa Agricultural Training Institute Region 7 or sa ATI and of course sa provincial government, regional and national government. Aside from being a national awardee, unsa pa ang mga awards nga imuhang nakuha dinhi sa probinsya, munisipyo o nga ri sa regional? Sa municipal level, kita hindaog sa pagsugod sa farm, no? Bahay Kubo Faith Hope Charity Garden. And the second one is Best Balay Batuananon. Then Model Young Farmer of the Year. Sa provincial, organic, Model Young Farmer of the Year, Farm Family Category, Small Animals. Then sa regional usab is kita po hindaog sa region 7, sa Small Animals category, High Value Crops sa vegetable, and sa organic. And then karon 2025 update latest kita mo hindaog as grand winner sa vegetable grower category. Unsa pa jud ang imong vision or gilantaw alang sa imong farm? Ko among gilantaw nga kining farm is mahimong one of inilang farm school pohon regarding sa bees, sa vegetable production, permaculture, particular sa organic vegetable production, and we can have organic restaurant in the province of Bohol with good dormitory type accommodation and expansion sa ato ang area
We have only 2,000 square meter farm. So mga kaagri inyo hadjong nabati no, ang mga gisaysay nga mga impormasyon o mga inspiring stories na to gikan sa ato ang National Gawad Saka Awardee na si Sir Jomer Balag. Yan niya makita jud ninyo mga kaagri no, unsa ka anindot ug unsa ka maayo ang pagka-landscape sa iyahang farm mismo. So mga kaagri, ato ang bisitahon ang iyahang farm aron kita maingganyo no. Kita nga mga naa sa syudad or katong wala pa man nanumay, makakuha ka og pagtulunan gikan sa kang Sir Jomer aron kita usab mamananom puta sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga kaagri uban nimi ug ato na sang tan-awa iyahang mga gipanghimo nga mga teknolohiya dinhi sa iyahang farm. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Mga kaagri inyo hadyong nabati no, ang mga inspirasyon naghatag ni Sir Jomer Balag. Unya mga kaagri, nindot kayo ang isa kabuok nga statement how he explained about his aning paghimo sa iyahang farm diin at naa sa ato ang likod ang kinigiingon niya nga no farmer, no food. And of course, tinuod jud ni siya mga kaagri kay kung wala ang mga farmers asa tamo kuha og ato ang inadlaw-adlaw nga pagkaon nga ato ang idalit sa ato ang talad kananan. Mga kaagri, ato jung pasalamatan ug ato ang tagaan og agpat sa ilahang abaga ang ato ang mga unsung heroes, ang ato ang mga farmers. Mga kaagri, uban nimi sa pag-ingon, siya ang bida, Ako ang bida. para sa ani o kita. So mga kaagri, nakita ninyo no, nindot kaayo ang iyahang kaumahan ni Sir Jomer diin, maayo kaayo nga pagka-landscape, and of course sa iyahang teknolohiya nga dili mabahaan ang iyahang yuta, naghimo siya og kanal. And of course for our biyahing probinsya, ang Bohol Province, milusad sa P20 Benteng Bigas meron na or PBBM diin gihimo kini sa lungsod sa Bien Unido. Mismo ang presidente no si Ferdinand Marcos Jr. ang niadto dito nangulo sa launching, inubanan sa ato ang Secretary of Agriculture and of course ang Bohol Governor na si Governor Aris Omentato. And then of course ang nakabenepisyo aning P20 mga senior kaning mga miyembro sa vulnerable sectors, sama pananglit sa mga PWD or the persons with disabilities, senior citizen, mga miyembro sa 4Ps, mga mag-uuma ug mangingisda, ubanan na pod sa minimum wage earners. And then of course andunay 535 kasako nga mga bugas ang na-avail or nahatag no, nabaligya sa ato ang mga beneficiary. Mga kaagri, ato ang ningsayran sa ato ang agri-patroller. Maayong adlaw mga kaagri, ani ata karon diri sa Bien Unido, Bohol diin usa ka dako kalihukan ang ato ang ihatod kaninyo kabahin aning launching sa P20 Benteng Bigas. Meron na kun asa mga farmers or the vulnerable sectors of the province of Bohol will be able to avail of the P20 rice. So matag farmer or mga beneficiaries nato gikan sa mga vulnerable sectors makakuha or makapalit og napuno ka kilo nga bugas sa 20 pesos per kilo na presyo. Nya mga kaagri, karon bisitahon ta sa dagko nga mga opisyales gikan sa central office ug ingon man ang ato ang presidente diin ila atong i-launch ang maong programa. Mga kaagri, ato ang lantawon ang maong kalihukan. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. This is really a program of the President himself. It was launched last May 1 in Cebu. And now we are launching here in Bohol
particularly sa Bien Unido Bohol. Nganong na ay 20 peso bigas, di ba? Nang utsa ni siya sa iyang campaign promise. This is now the reality. However, ang una gyud nato nga serbisyuhan is ang marginalized sector of the society. The for peace beneficiaries and of course senior citizen and such other. Ang importante nato nga ang kanang 20 piso nga bugas ma-avail na nila sa marginalized communities, members sa communities at 20 pesos. Ang bugas nga 20 din managikan, gikan na sa atong mga farmers dito na sa NFA, gipalit sa NFA for buffer stocking. Karon daghan mang stocks kay nag-harvest naman. So nanatay stocks nga daghan. Kana nga bugas from FA gipalit sa FTI, Food Terminal Incorporated at 33 pesos. Gipalit siya 20, hain ang 13. Ang nag-shoulder sa 13, half sa province of Bohol, which is 650, the other half is sa FTI mismo, sa DA. By the way, ang Food Terminal Incorporated is under the Department of Agriculture. Munang igbaligya na to 20 na lang. Pero na ako'y gustong klaruhon. Ang kaning nga bugas, nindot, lami, dili ni siya imported, gikan ni sa atong rice farmers. Unsay na kanindot, dinhi karon sa Bien Unido. Kaning nga bugas, ngay pamaligya at 20 pesos, gikan yun ni siya, abot ni siya sa farmers sa Bohol. So di ba mas nindot? Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagad. Dako ko salamat sa gihimuan ng programa nga makatabang ng dako sa mga katauhan. O di kay ako lang tibuok na sa Bohol maka-benepisyo gid aning mga programa. Hinaut ko nga magpa-permanente gyapon ni sa matag bulan ug hantod sa katuigan nga napa gyapon ang atong mahal nga presidente. Pasalamat ko nga nakadawat ko ni aning 20 pesos nga bugas. Ko kay katabang ma'am kay mahal man kayo ba yung bugas. Salamat pa din nga na ang 20. Nalipay ko dako na iabot jud ng presyo sa bugas nga 20 pesos. Labi na namong mga senior citizen nga dili na kayo makalungkot. Nagpasalamat ni og dako labi na ako mismo sa akong pamilya nga ang 20 nga kilo sa bugas iabot sa diri na sa Bohol. Nalipay ko dako nga niabot dili ang tinabang nga bugas nga tag 20. Kay daghan ang nagdisulinis among paparte bugas. Nalipay po ni nga kami mga tituwa, kinawa nami mga pangita. Kami maghihimo priority sa presidente maghatag sa bugas. Daghang salamat President Marcos sa imong gihatag ng pabor nga mga citizen. Nalipay mig dako nga niabot na ang programa sa atong mahal nga presidente nga si BBM nga tag 20 pesos ang kilo. Kani katabang kanamo ilabi na sa kami mga senior citizen nga wala na tayo mga trabaho. Unya dako sab kalipay namo nga among lungsod Binunido nga tabangonon giabot sa among mahal nga presidente. Dako may paglaom nga basin daghang nga porento moabot sa among lungsod. Daghang salamat mahal nga presidente Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Mga kaagri, mao katono ang total na kalihukan dinhi sa Bien Unido Bohol, diin ang ato ang mga beneficiaries gikan sa Bien Unido, no? Gikan pangali sa mga isla o gingon man ang mga lain pang mga vulnerable sector nakapahimulos jud og naka-avail sa maong P20. Ug gani mga kaagri, naapay lain nga gihimo ang pag-apod-apod or kaning pagbaligya pinaagi sa ato ang kadiwa ng Pangulo. So mga kaagri, maong katong ato ang kalihukan karong adlaw. So mga kaagri, no, nakita ninyo ang launching sa maong P20, and aside from that, sa pagbaligya sa P20, naasay turnover of projects, agricultural projects, and of course the kadiwa. Forward kabata ang pabida mga kaagri, ato ang ibida si Christine Joy Balolong of Kaitikan, Sikihor diin siya midaog isip Provincial Awardee for the 2024 Young Farmers Challenge. Ang iyahang enterprise mga kaagri, ang gitawag niya nga CJ's Quail Farm diin. Namuhi siya og quail or gitawag nato nga pugo, and then nakadawat na ni siya og
grant gikan sa Department of Agriculture. Mga kaagri, ato ang lantawon ang puguhan ni Miss Balolong. Ako si Kristen J. Balolong, taga-Kaitikan, Siquijor. Usa ako sa Provincial Awardee sa Young Farmers Challenge Program sa tuig 2024. Og ako ang enterprise name mao ang CJ's Quail Farm. So ang CJ's Quail Farm naga-focus on quail egg production. Og ang amo ang ginasulbad nga problema niini mao ang kakulangon sa itlog sa pugo diri sa isla sa Siquijor. So akong nahimo sa grant nga akong nadawat gikan sa DA mao ang quail house, uban ang cage, og uban na sad niini mao ang mga pugo nga 500 heads, og ang feeds ni ana, og ang vitamins. Dako gyud og natabang ang grant nga gikan sa DA tungod kay mo kani siya ang pamaagi nga nahimo nga natuman ang ako ang pangandoy mo ang puguhan. Ang market ni ining among mga itlog mao ang mga street food vendors sa boulevard sa Siquijor, ang mga resorts, ang mga silingan nga naa diri. And since booming man ang tourism sa Siquijor, usapod nga among gina-target ang mga local tourists diri sa isla nga ganahan mo kaon og quick. Ang nag-ugnat kanako sa pag-apil ni ini nga program sa YFC, aside sa startup capital nga mga madawat, mao nga makadugang siya ang project kanako og income og makadugang sa pag-provide og pagkaon para diri sa mga tawo sa isla sa Siquijor. So ang amo nga plano niining amo nga production mao nga maka-extend gid mi sa mga pubuhan og hopefully in the future nga maka-venture sad mi og value-added products sa quail sama sa pinalutan nga boiled quail eggs para sa convenience datong mga street food vendors. Maka-venture sad ta og pickled quail eggs, salted quail eggs og ang soy braised quail eggs. Ako mapasalamaton sa labing makagagahom sa higayon nga iyang gihatag kanako ug labi na gayud sa Department of Agriculture sa Young Farmers Challenge Program sa opportunity nga ilang gihatag sa kuha nga usa ka young farmer. Sa mga kabatan-unan, I encourage you nga mo venture into agriculture kay sa agriculture na ang pagkaon ug ang kwarta. Okay mga ka-agrino, nakita ninyo no, isa ka kabatan-on nga young farmer nga ni-engage into agricultural enterprise pinaagi sa pagpamuhi og quail. Mga ka-agri, mubalik ta human ining pahinumdom. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Daghang salamat siya sa imong gi-feature nga bida ka og sa biyaheng probinsya. So kamong tanan atangi gid ni pirmi ang ato ang tulumanon kay matag Sabado lain-lain ang atong ibiyaheng probinsya og ibida ka dinhi sa ani og kita no. So welcome back mga kaagri sa atong gihisgutan nga Saad program kauban nato karon ang ato ang personnel sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Sir Vince Escobedo no. So ato tong gihisgutan ganiha tong imuhang project dinhi sa Cebu nga livelihood no. Ingon ka nga na mga fish pen, naapoy ka ng, unsay tawag itong sa inland? Fish pond. Yes, ang fish pen dito sa dagat, ang fish pond diri sa inland. No? Unya napay seaweed. So,
particularly unsa may mga murag ingon nato nga sa dugay mong gi-implement ani na nakakita na gyud kag murag kaning dapita successful ni siya Yes, sir. or ni ginansya na asa man dapita ani dapita o ang ni ginansya na or murag nang ni transform na ba sila Sir Vince unya unsa po ilhang livelihood o unsa po ilang marketing sila. So diri part sa South Cebu sir ad natay UFAM na sa Badjan Manhiaw. Badjan, UFAM, oo. Asosasyon. Fisher Folk Association ni Yes, sila. sir. Fisher Folk Association, United Farmers and Fishermen, Association of Malhiaw, by which magaingon gud buta nga ni transform sila sa naanda nila nga panginabuhian. Actually natagaan na to sila og mga fish cages isip gi-identify nila based sa ilang beneficiary needs assessment. Nya makaingon punta nga ni increase yung ilang panginabuhian tungod ani nga proyekto nga atong gihatag. By the way, Sir Vince, kani silang imong giingon sa asa ni Badjan? Badjan, Oh, Manhiaw. Badjan. Unsa may ilahang kanang livelihood sa una day before saad unsa may ilahang panginabuhian didto? So kani sila sa una, yanog yung putang mga mananagat ang mga membro ani sir. Kasagaran. Mga pila ni sila kabuok nga grupo? So Mga pila ka membro? Ang mga membro ani sir di mamino sa 80. Daghan yun. Daghan ni sila. Actually sa gatos nila sa una hantod nga ang uban narbaho naglayo mga nung ni wave na lang sila. Nya karon na sila di mamino sa 80 ka buok nga mga membro. So before kani ba sila nga mga mananagat kanang simple lang ni nga panagat ng pambot or sa kanyo describe unsa may So base sa akong nakita o na experience kasagaran, ang uban kanila mamasulay, mamanaay. Mamana pod. Yes sir. Then ang karon, actually nahimo na silang cooperative sad karon. Wow. From association forming sila into So cooperative. transform gyud sila no? Yes, sir. No? Yes, sir. From simple group lang ni sila niya na association niya na cooperative na. Yes sir. Okay. So unsa may ilhang project sa Saad phase 2? So ang project nila sa Saad nga nadawat is mga marine fish cages. Cool pa pag bumuhi og bangos sa karagatan. Then before na ako expound pa siguro, ako lang sigurong expound ang kalahian sa fish cage, fish pen o katong fish pen nga ang gisulti sige, kanina sige. sa. So under man ni siya sa aquaculture sub program. So ang fish cage is operated ni siya within 4 meters above during Lewis low tide. So sa dagat. While ang fish pen is only operated 2 meters during Lewis low tide. While ang fish pond or inland kasagaran nga project na mo labi na dito hinatilan nga side ng kasagaran nga association among natagana is timing sa sir mga last 2 days ago nag-harvest po tong sa hinatilan nga Fisher Folk Association na mo dito harvest lang tilapia. So kasagaran ba nga livelihood project sa Saad phase 2 ninyo na ara diri sa kanang aquaculture o kanang fish pen, fish pan o kanang fish cage? Kung akong tiwason to akong storya gini sir in terms sa livelihood projects gi-classify ni sa tulo aquaculture sa program mo under nitong mga fish cage, fish pen o fish pond, apil pa tong seaweeds. Then ako tay katong gitawag na to sa under sa fish capture sa program. So under po na katong based gihapon sa ilang beneficiary assessment or katong project nga kinahanglan so sama sa bottom set gillnet or kanang gitawag na to og pukot palunod. Then apil po ana ang drift gillnet, pukot palutaw. Apil po na ang bobo sir or fish pot. So apil sad ana ang gitawag na to og payaw. So kaning tanan na avail ni sa mga Saad beneficiaries. Yes sir. Then naamo sa tay mga women's association kasagaran man god kuan mo gani siya kanang sagol ang kasagaran membro sa mga gitagaan nato og proyekto sagol ni siya na babay og laki. Mao na nga sa ikatulong kuan program na mo is katong kanong post harvest sub program which is ang mga kababaihan ko gitagaan nato sila og mga higayon nga maka-impart bud sa ilahang kaybaw through ani mga post-harvest utensils nga atong gi-provide sa ilaha. Mao na sir. So kanina ani dito dapit sa kuan sa south. Yes sir. Ang sa Camotes, same sa Camotes. Same sad. Asa man dapit tong inyong project nga seaweed? So ang project namo sa seaweed sir is particularly naa sa Badjan. Badjan. For implementation po namo sa this year sa 2025 na ay project nga seaweeds namo naa sa poblasyon Badjan. So nahisgutan man nimong Badjan, so atong balikan tong Badjan ng association Yes, sir. imong na transform na into cooperative. Now that na cooperative na sila, so syempre dara sila kanang mga value adding mga products gihimo or kanang nagmarket sila sa ilang bangus ra diretso nga fresh unsa may Actually sir, kuan nila? kuan po na siya ang na fish cage nga project na hatag nato dadto nya naabot sila project pro na gitawag nila lutaw karon. Lutaw unsa man ang lutaw? Murag tourism na siya magkaliguanan sa dagat
in a floating form gihapon siya. Sa ilaha gyapon na ang Yes sir, yes association sir. part gyapon. By which gatong project nga gihatag nato nga marine fish cage throughout culture sa Bangos. Ila tong kuan to lang murag kuan nila sa ilahang tourism nga. So gihimo tong agri-tourism Yes, attraction. agri-tourism attraction. Nindot po nila concept no kay gawas nga livelihood or for production, fishery production, Yes, sir. i-connect po nila sa tourism. Yes, sir. So, continue. Yeah. Nahog to siya og kanang murag pisyalan sa kanang mga visitors nila adto mamasol. So kumuha na ang bisita, pasol-pasol. Ang kuha nga Bangos dito sa ilahang makasagarang mga guest nila is baligya ra po nila tag 250 pesos per kilo. Yeah, pero sila na manguha, mamasol. So nagi tourism activity no Yes, sir. dito sa ilang Lutaw. Yes, sir. So aside from Lutaw, unsa pa may laing projects nila sa Saad? So laing project nila ng Saad is katong mga FRP boats nga nadawat nila. FRP unsa man ang Or FRP? katong mga fiberglass boats nga magamit nila sa ilahang pagpanagat ug Pila man ka fiberglass boats ilang nadawat? So naa siguro sa mga di mo minus mga 3 ka buok sir. 3 ka buok. Since when man ni nag-start mo og assist aning sa Badyan? So actually ang Saad program is a 6 years program. So ga-start ni siya last 2023. So mo-end din siya karong 2028. So ang phase 2 nag-start. So ang phase 2 ga-start to siya og 2023, last 2023. So mo-end siya og 2028, year 2028. So sa murag katunga na tanong no Yes, kay kuan na so sa imong tan-aw since sa 2023 nagi progress or nagi transformation. So makita jud na ko nga na progress sa ilahang grupo tungod kay ug makita nimo from association ni transform jud sila into cooperative nya makita pud nimo dito sa ilahang panginabuhian karon nga wala gyud siya nag-rely jud mismo sa kitong naandan nila sa una. Karon ang proyekto nga gihatag nato katong Bangusan para sa giingon sir gihimo nag-convert nila into agritourism. So makita nimo mga membro to anabot sa ilahang Lutaw nga floating cottage. Dito nagtinabangay to sila nag-gain sila income kay kasagaran ang kuha ra pod sa ilahang mga guest is katong mga membro ra po nila maluto which is soldado na sila sir. Okay. No, nindot sa gid kaayo. Yes, sir. So sa tanan nimo sa tanan diri sa Cebu nga 11 municipalities pila man ka association inyong na-assist nga ni transform na into cooperative katanan na ba ni transform into So actually sir cooperative? diri sa Cebu province no kana ba yung kuan naa sa Malhiaw. Ang kanang sa Badyan. Yes sir, sa Badyan. Ang uban padong pa ni or makita nimo nga on the So actually livelihood kanang uban sad ni ang hinahinay actually hinahinay man yung proseso sa kuan sir kay labi na kay ang kasagaran project ng gihatag nato maka-gain jud sila income katong mga fish cages by which ang culture period ipod minus sa 4 hangtod 4 months culture period mao nang ang income ra po nila gi rotate ra po nila gi likwa-likwa sir. So atong hisgutan gamay itong sa seaweeds at least nakahisgot na tag-isda. Yes, sir. Ari na po sa seaweeds. Asa man dapita ang sa seaweeds? So ang seaweeds na mo sir praga po na sa poblasyon Badyan pero gihatag sa Badyan. Sa Badyan gihapon siya pero sa lain na po nga asosasyon among lahi na po nga association. Pila man ni ka membro ilang association po sa seaweeds? Naa sa mga 25 members sir. 25 gamay ra di ay no. So kani sila used to be seaweed gihapon nga farming ila sa una or sa man ni sagol-sagol man ang ila no managat o nya. So actually kuan sir based on beneficiary need assessment nila kaning seaweeds nga ilang gikinahanglan is actually wa ba jud ni sila kasuway. Mo na try sila. Then before sa kanang gusto jud po nila nga mga projects sir actually gi-validate po na namo based on parameters. Actually bisan pag gusto nila pero dili visible silang area dili po na namo strong nga project. So at least makaingon gyud ta nga kanang sinukod gyud ni siya nga proyekto kay para dili mo fail no. Yes, okay, so ato na padayunon mga kaagri paghiskot human lamang nining pipila ka pahinumdum. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report
dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Alright, so welcome back, Che. Nanata sa atong last portion sa atong ani o kita with Sir Vince Escobedo from BFAR. Karon sir, atong gamay lang gyud kaayo tong dito sa seaweed, kay murag nabitin ka tong seaweed. Asa ganito dapit sa Badyano niya. Karon production gihapon sila or gi-train na po ninyo para marketing na? Actually, more on production pa din karon Sa seaweed. Yes, So, but puhon-puhon, i-transform na po ninyo. Yes. Okay. So, since naara ta sa last portion, pangayon ta ka closing statement o sa mo ikasulti dito sa atong mga televiewers. So kung ikasulti no sa televiewers, labi na itong mga beneficiary sa phase 2 nga program. So kaning hinapos nga sulti is magagikan sa atong og nakaila mo ni Saint Mother Teresa of Calcutta. Siya nag-ingon nga we cannot do great things, only small things with great love. Pasabot bisan pag magamay nga proyekto gigahin sa atoa ug ato kaning amumahon pangdaon ug labaw sa tanan atong palambuon dili lamang tungod sa atong asosasyon kundi para sa atong matagtag sa kapamilya. Ug mao lang kadto daghang salamat. So nil kayang parting statement no nga sa gipanghatag nga mga proyekto sa bisag kinsa from the government or non-government agencies or gikat sa imo nga ato jud siya nga amumahon pag-ayo. Kunya, dili kay amumahon report ato pag yung higugma. Higugma hantod sa kulambo. Kulambo. Okay. So daghang kayong salamat Sir Vince, unya daghang salamat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa SAAD program, sa lang director si Sir Mario Ruinata, si Ma'am Ellen, o usab si Ayuni, Miss Nini. Miss Nini. So good morning ug salamat ninyo tanan. Dinhi mga kaigsunan, mga kaagri, napupos sa samang laing edisyon sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo og inspirasyon ug impormasyon dinhi lamang sa Ani o Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagbuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.